Hi guys, magandang gabi sa inyong lahat and welcome back dito sa ating panibagong videos. Maraming salamat sa lahat ng mga nanonood at sumusuporta dito sa channel natin. Siyempre, yung mga kasama natin dito sa team, sa Crowd1, no, yung mga leaders natin at lahat ng mga members natin, no, lahat ng mga followers natin sa YouTube at the same time yung mga followers natin sa Facebook, no. Maraming salamat sa patuloy ng pagsuporta ninyo dito sa channel, no. Syempre, ngayong gabing ito ay usapang real talk tayo, mga kapatid. Usapang real talk kasi marami kasi ang hindi nagta-touchdown, no. Marami yung mga anong tawag dito, hype na hype, no. Hype na hype sa Crowd1, no. Syempre, lahat tayo gusto nating kumita, lahat tayo gusto nating magkaroon ng financial freedom, no. Lahat tayo gusto natin na magkaroon ng stable na source of income, kahit secondary income lang ito. Kasi syempre, pandemic ngayon at marami ang mga nawalan ng trabaho, marami ang mga nawalan ng hanap buhay, no. Syempre, marami yung mga nag-struggle, no. Ang problema ay paano lagay ng pagkain sa lamesa, no. Yung iba siguro may mga trabaho pero hindi sapat, no. Ang lagi kong sinasabi, mga kapatid, no, ang extra income o yung mga pinagkukuhanan natin ng pera, basta legal, basta hindi tayo nangargabyado ng tao, tumutulong tayo sa sa tao, no, tumutulong tayo para yung mga tao ay magkaroon din ng pagtatamasa kung ano yung ating tinatamasa. Okay 'yon, no, walang problema sa ganun. So, real talk lang, mga kapatid, no. Gusto ko kasi malinawan kayo na etong negosyo natin na ito, hindi ito basta-basta, no. Hindi ito negosyo na fly by night, sabi nga nila. May mga negosyo kasi na magsali mo tapos okay, kumikita ngayon, bukas makalawa meron kang kita, pero after a week, after so many months, no, mawawala na lang bigla, dala-dala, tangay-tangay ang iyong pera, no. So mahalaga na meron ka talagang ganitong negosyo na alam mo na legal, legit, no, at sigurado na kumikita, no. Sigurado na kumikita. Huwag mong pagtiwalaan yung mga negosyo na parang feeling ko too good to be true, no. Parang sa tingin mo kikita pero parang hindi naman masyado kapani-paniwala, no. May mga ganon. Pero mahalaga na meron talagang source of income, no. Kaya tayo ngayon ay kahit paano, kahit pandemic, medyo hindi naman luwag na luwag pero medyo nakakaraos tayo. It's because we have Crowd1. At yung Crowd1, marami talagang buhay na binago, maraming mga opportunities na binigay, no, at maraming mga sariling income ang na-replenish, na ituloy dahil nagkaroon ng panibagong pag-asa, no, nagkaroon ng panibagong negosyo. At itong business na to, kapatid, sabi ko nga sa iyo ay malaki ang magbabago sa buhay mo. Basta i-focus mo lang ang sarili mo. I-focus mo yung sarili mo, huwag kang magpaliko-liko sa iba, no? Kasi pagka ikaw ay nagpaliko-liko sa iba, kapatid, no, kung ikaw ay halimbawa katulad nung iba, no, napakarami kong kaibigan na ang daming dala-dala, no, kaliwang bulsa merong ibang negosyo, kaliwang bulsa may iba na naman negosyo, at the back pocket brochure ng yung mga real property, sa kabila naman may Bitcoin, meron sa kabila naman iba naman, no. Sobrang dami ng binibenta, no. Tayong mga networker, mga kapatid, or kahit hindi ka pa networker at magsisimula ka pa lang, mahalaga dito sa negosyo na to is meron kang focus, no. Kapag wala kang focus, kung ano-ano ang binibenta mo, may dala kang plastic ng sabon dito, meron kang glutathione dito, tapos kung ano-ano pa, no. Kapag wala kang focus, wala kang ma-achieve ng mabilis, no. So siyempre, halimbawa, ang pupuntahan mo ay town, no. Pupunta ka sa town, no, at ikaw ay nakasasakyan. Halimbawa, may navigator ka. Tapos yung navigator mo
ay from here to there, no, ay parang mga say, sabihin mo na 1 oras, diretso ka, 'di ba? Diretso ang travel mo. Pero dahil hindi mo ginamit yung navigator mo, tapos ang ginawa mo, nakinig ka dun sa mga taong kasama mo sa sasakyan na ito, dito tayo, maganda dito ang daan, dito tayo, maganda dito ang daan, dito maganda dito maganda dito. Kung saan-saan ka pupunta, no? Kung saan-saan ka pupunta, marami kang dadaanan, no? At hindi ka agad makakarating. Instead na 1 oras lang ang biyahe mo, darating ka doon mga magabi na. Kasi alam mo kung bakit? Dahil sobrang dami mong dinaanan na unnecessary. So the success is basically going to get your focus, no? Going to get your eye into the target. So kung meron kang target, no? Ano yung target mo? Ano yung focus mo? Ano yung dapat mong gawin para maabot mo yung iyong target? Ganun lang kasimple. So real talk, kapatid, no? Real talk. Kapag ka marami nag-aalok sa iyo ng kung ano-ano, hindi masamang entertain, no? Hindi masamang entertain, pero you have to make sure, no? You have to make sure that you are mature enough to decide kung alin ang gusto mong gawin, no? Kung ikaw ay kikita dito sa crowd 1, kung ikaw ay kumikita na dito sa crowd 1, eh bakit ka pa kukuha ng ibang bagay, no? Ibang bagay na makakapag-distract sa iyo. Na makakapag-distract sa iyo doon sa iyong target, no? Bakit ka kukuha ng ibang bagay na makapagdi-debate sa iyo doon sa tinatahak mong rota, no? 'Di ba? Bakit ka liliko-liliko, no? Bakit ka pupunta doon sa bagay na hindi makakatulong sa iyo para maabot mo yung target, no? So, ganun lang kasimple. May mga nagsasabi sa akin argument, ang sabi nila mas maganda na hindi mo nilalagay ang lahat ng iyong itlog sa iisang basket. 'Di ba? Magtitinda ka ng maraming basket, no? Sabi nila. Kapag ka ikaw ay mamumuhunan, no? Kapag ka ikaw ay mamumuhunan, ibig sabihin ikaw ay traditional lang investments, no? Halimbawa, ikaw ay pupunta ng stock markets, no? Syempre, hindi mo kailangang maglagay ng lahat ng pera sa isang negosyo, sa isang stocks, no? Kasi pag bumagsak 'yun, wala na. That is the difference of being a networker, no? Stocks is a traditional investments, no? Pwede kang bumili ng mga stocks sa iba-ibang mga stock market, no? At saka iba-ibang mga stocks, no? Pwede mong bilhin. Pwede kang bumili ng tigko konti kasi kung yung isa bumagsak, syempre hindi mo na mababawi kung doon lahat ng pera mo inilagay. Pero ang pagkakaiba niyan sa networking, ang networking hindi stocks, hindi siya investment, no? Ang networking isang negosyo na kailangan ng focus, no? Kailangan ng loyalty, kailangan ng credibility, no? So siguro maganda makita mo yung mga ganun na reality. Sa ganitong klase ng negosyo, you have to have a credibility. Sino naman magkakaroon ng credibility kung lahat na lang ng negosyo sinalihan mo? Tapos lahat ng negosyong sinalihan mo, yung mga tao na kasama mo sa isang negosyo, iimbitahin mo rin para doon sa ibang negosyo na daladala mo, no? Ano naman ang credibility na meron ka kung yung isa sa mga negosyo na yun bumagsak, tapos dinala mo yung mga tao mo doon, tapos biglang nalugi lahat doon yung mga tao mo? O, di ba? Paano na lang yon? Samantalang kung merong trustworthy, mas maayos, focus ka sa isang negosyo na mapapagkatiwalaan katulad nito, hindi mo na kailangan magpaligoy-ligoy pa, no? Hindi mo na kailangan magpahanap-hanap pa ng other source of income, sabi nga, no? Dito lang mag-focus ka, move wisely, no? Magtrabaho ka ng maayos, magbigay ka ng time. Hindi mo kailangan ng maraming time sa crowd 1 All you need to do is focus yourself, no? Give some time to learn the business, no? And do what others are doing, no? Gayanin mo lang lahat ng mga dapat ginagaya nila. And I'm sure yung mga sinasabi ko kanina na itong negosyo na to hindi lamang makapagpapabago ng buhay mo, kundi ito talaga magbibigay sa iyo ng magandang kinabukasan, no?
So kung ikaw dati, hirap na hirap ka makapaglagay ng pagkain sa iyong lamesa kasi pandemic, nawala ng trabaho. Kapag nag-focus ka sa negosyo na to, sigurado ako 100% hindi lamang pagkain sa lamesa ang kaya mong ilagay, no? Yung pagkain mo madami na, hamonado pa, masarap pa, hindi ka natitingin sa presyo. Tapos pwede ka nang bumili ng sarili mong bahay, bumili ka ng sarili mong sasakyan, mag-invest ka sa ibang mga klase ng mga investment like pagbili ng mga properties at kung ano-ano. Kaya mo yang gawin dito sa Crowd One. Ang key to that is only focus, no? Focus, no? Huwag ka magpaligoy-ligoy pa. Yung mga nagbibenta sa ng kung ano-ano, sabihin mo sa kanila hindi ka interesado, no? O kaya sabihin mo sa kanila na I'm sorry, meron akong bago ngayong negosyo na sinusubukang mag-focus, no? Sinasabi ko po sa inyo mga kapatid, yung mga bagay na hindi natin pinaghihirapan, madaling mawala yan. So kung may nagsasabi po sa inyo, dito kikita ka, di ka magtrabaho, madaling mawala yan, no? Ang pera na kinita mo sa bula-bula din nawawala. Yan po ang aking tinatandaan. Mula nung bata pa ako, ang itinuro sa akin ng tatay ko, ang tinuro sa akin ng nanay ko, nung maliit pa po ako, ang perang kuha sa bula-bula din po mawawala. So kayo na lang po ang mag-decide, no. Kayo na maghumusga, sabi nga nila. Kung hindi mo pinaghihirapan ang perang kinikita mo, sandali lang po yan mawawala. Kung yan ay perang pinaghirapan mo dito sa negosyong ito, sigurado ako, no, hindi ka lang mag-i-enjoy sa bunga ng paghihirap na ginagawa mo. Hindi ka lang mag-i-enjoy sa bunga ng mga pagpapawis mo, pagpapakahirap mo. Sigurado ako, yung pera mo will last longer as well. And you would be able to help a lot of people because you are working really hard. And once you